I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Hello mga beswa, sa mga Marcos loyalists, ayan, supporters, Filipinos na OFW, hello. Ayan, mayroon tayong upload videos mga bes. Alam ko, sa inyo mga nanonood, alam din nila yan. Ito po guys, although may video ako nauna kanina, medyo tagilid si Sara Duterte dito. Talagang mayroon talagang magre-resign. Sabi nga natin, mabigat talaga ang mga kaso ni Sara Duterte mga bes. Sa totoo lang. Ay nako. Titingnan natin mamaya yung impeachment article. Alam ko na intindihan nyo yan. So dahil dito, sa isang bagay na ito, napakahalaga ito sa isang politisyan. Ito po yung kinatatakutan ng mga opisyal ng gobyerno pag nababanggit yung SALN. Pag once na sinasabi, kailangan malaman yung kanyang SALN. Talagang uusok yung yung uusok ang apoy sa taingan nila kasi ayaw nila ito mabuklat yung kanilang SALN. Tandaan nyo si dating Pangulong Digong, ayaw niya pabuklat ang kanyang SALN. Di ba? Sabi po ng iba, mayroon kayang tinatago? Sinabi ko na kanina guys sa unang video ko, ang dahilan kasi dahil ganito guys sa piatos ito. Anong sabi dito? Basahin po natin. Sabi dito guys ng Abante News Online, plano ng prosecution team ng Kamara de Representantes na ipasupina sa Senate Impeachment Court ang bank record ni Vice President Sara Duterte upang mas mapalakas ang kanilang ebidensya laban sa kanyang ayon kay Manila Representative Joel Chua. Basahin ng ayun guys sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ayon ng mga politician yung ganitong klaseng mga pagbuklat-buklat ng mga SALN kasi makakalkal lahat ng ari-arian dito mga kababayan, no? Sabi ko nga parang may mukhang baka may magre-resign. Bakit kanyo di ba yung mga sangkaterbang mga pangalan na discovery ng House Committee, yung number 1 si Piatos, walang mang pangalan Piatos dito sa PSA walang record, guys. Gawa-gawa lang nila. Baka nandoon yung 612 na milyones. Kaya yung 125 billion ginastos ng 11 days agay. Ay yung 612 million na nawawala. Mismo ko nagsabi hindi maipaliwanag ni Sara po yun. Tingnan nyo. Ayan agay. Bank account ni BP Sara ipakuha sa impeachment trial. Agay, patay tayo day. The impeachment process allow us to complete the evidence to support our case and that includes subpoenaing financial record if necessary through the Senate Impeachment Court. The bank secrecy law provides an exception for impeachment cases, and we intend to use all legal means to secure relevant documents in addition to the evidence already present that will aid in the trial. Agay! Alam mo ang House Committee, sinisikap nila yan mga kababayan para talaga ma-impeach si Sara Duterte. Lalo't kaba ng bayan, pera ng bayan ang nakataya dito. Mahigpit talaga ang House pagdating dyan mga kababayan. Dahil sila po ang nag-approve ng national budget every year. Especially sa mga bawat agency, sila po ang nag-approve. Mausisa talaga. Kaya nga malaking ito guys, malaking kaso ito. At malaking, for the first time in the Philippines, Vice President, mai-impeach under the Marcos administration. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng sisi kay Pangulo kay Speaker. Ang tanong ko, ano kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? Ang kasalanan ng Speaker. Si Speaker, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin, itong mga congressman na ito. Kung hindi nila ginagawa yan, ano naman sasabihin ng mga taong bayan?
O, di ba? O, ganun ka simple. Huwag ka na mag-congressman kung hindi mo gagampanan yung tungkulin mo. Kung papanig ka sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno, hindi naman lahat. O, wag kang tumulad sa ibang congressman na pumapanig, sumasang-ayon dun sa mga yan sa pangungurakot, 'di ba? Oh. Ang may nagtatanong kasi sa akin na sino-sino yung nagpeperma na humahabol. Oh, pakita ko sa inyo, okay? At ito yung mga tao na ayaw suportahan yung impeachment ni Vice Presidente. Yung mga senadors, guys, pakita ko sa inyo, okay? O, ito guys, ha? O, tingnan natin dito nga. O, yan ang sinabi, no? O, 9 sulons na may kamag-anak na senador ayon sa impeachment. 9 na opisyal at membro ng Kamara na magkaanak na 8 inconvenient senators ang hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin dito, okay? O yan. Kabilang sa mga kongresista tutol na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay kamag-anak sina Senator Bong Revilla, Senate President Francis Escudero, Senator Raffy Tulfo, Cynthia at Mark Villar, Joel Villanueva, Juan Miguel Zubiri at Nancy Binay. Agay, ano guys, ang kapalagayan nyo? Oh, ngayon, alam nyo na kung bakit dinidelay ito. Itong impeachment trial supposed to be agarang proceeding na kaagad, 'di ba? 'Yun ang sabi ni sino ba nang nagsabi nito? Ni dating Chief Justice Corona. Yun naman talaga, 'di ba? Kaso lang pinagpaliban sa June 2. Well, siguro may dahilan, di natin alam. Ayan pa, oh. May kabuuang 215, ayan sa 306 membro ng Kamara ang pumirma sa impeachment complaint laban sa Vice President. Mga kongresista ang magsisilbing prosecutors sa impeachment trial na gagawin ng Senado habang mga senador naman ang tatayong hukom sa impeachment court. Bagaman agad na i-transmit ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado nitong Pebrero 5, ang mismong araw na inain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay BP Sara. Naniniga naman si Escudero na hindi magsasagawa ng trial ang mga senador habang naka-session break. Ay nako, kung tutuusin mga kababayan, pag gusto, may dahilan. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, madali lang gawin yun. Pag ayaw, may dahilan. Agay, tama ba? Mula sa Kamara, hindi pumirma. Ayan na. O ito. Mula sa Kamara, hindi pumirma sa impeachment labay kay BP Sara ang asawa ni Revilla, si Lani Mercado, Cavite 2nd District, ang mga anak nila si Jolo, 1st District, Brian Augimat Partilis, agay. Tumanggi rin rumagda ang kapatid ni Escudero na si Marie Berdanet Sursugun, 1st District, kapatid ni Tulfo na si House Speaker, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, ang ACT-CIS. Oh, you see guys, anong sabi? Tumanggi rin yung kapatid ni Chis Escudero ba yan? Ni kapatid ni Escudero na si Marie Bernadette Sorsogon, 1st District, kapatid. So, ngayon, nag-iisip na kayo kung bakit dinidile ni Chis Escudero. There's a possible kaya na ayaw ni Chis? Ito opinion ko lamang, kaisipan ko lamang. Hindi natin alam. Kahit magkapatid yan, kung magkaiba sila ng pananaw, well, hindi natin pwedeng ikumpara, di ba? Yan, si Erwin Tulfo kasama. Yan, anak ni Cynthia Villar at kapatid ni Mark Villar na si House Deputy Speaker Camel. Ama ni Villanueva na si Brother Ede. Agay! Party list, ama ni Zubiri na Jose Maria Jr. Bikidnon. District at bayaw ni Binay na si Luis Campos Jr. Makati 2nd District. Yan tandaan nyo mga yan. You see guys, kaya parang may hinala na ako. Ako lang ito guys, ako lang. Parang bakit nadidelay? Kumbaga, ipinagpaliban pa, no? Ewan kayo na lang pong bahala umusga kay Senate President Chis Escudero. Well, anyway, diretso guys. Sa kabila nito,
mayroon ding mga kongresta na kamag-anak ng senador na pumirma pabor sa impeachment ng Vice President. Asawa ni, ano guys, asawa ni Tulfo. Oo, yung si Senator Tulfo, yung misis niya. Si Jocelyn ng CIS at anak na si Ralph Quezon City. Goes. At pamangkin na Senate Majority Leader Francis Tolentino na si Aniela Bianca, Cavite 8th District. Mga kababayan, tingnan nyo, pamangkin ni Senate ni Senator Tolentino. So ibig sabihin guys, there's a possible si Senator Francis Tolentino maaring pipirma yan for impeachment kay Sara Duterte. Hindi natin alam. Ito, kapalagayan ko lamang. Kayo, anong palagay nyo? Hindi kayo mapalagay, ano? So, yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Ayan, parang Pilipinas Today. Agay. So, ito yung mga congressman na humabol. Titingnan natin, okay? Ayan mga beswa, may nagtatanong kasi sa comment section ko kung sino po daw yung mga congressman na humabol sa pagpirma for impeachment against Sara. Titingnan natin, okay? Ayan guys, so 24 more lawmakers back impeachment case against BP Sara. Kasi nga, wala sila nung that time, kaya 215. So, may humabol. Ayan, tingnan natin dito, sabi po ng abogado, February 7, 2025. Ito yan guys, the impeachment case, sabi, against Vice President Sara Duterte is gaining even more traction as 25 additional lawmakers have submitted their verification form to be official complainants. House Secretary General Reginald Rigi Velasco confirmed Friday. Sasabihin ng mga DDS, lahat yan bayaran. Grabe, ang tindi. Saan naman sila kukuha ng ganung kalaki? So, do you think magagawa ni Speaker yan? Di malalagot siya kay Pangulong Marcos Jr., pinsan niya yan. Yung mga black propagandas nyo para lang sirain yung mga ibang yung mga congressman at saka si Speaker. Ay, utot nyo. Style nyo bulok. Kilala ni mga ugat nyo, Ayan, The latest batch of signatories could push the total number of impeachment backers to at least 214. Dami mga bes. Sobra-sobra sa taning na para ma-impeach ang Sara. Ang alam ko 102 yun, 'di ba? Kailangan 102 para totally ma-impeach na. Kaso lang sumubra na an overwhelming super majority of nearly 80% goes. Of the 300 member of the House. 306 members of the House. Minus 240. Grabe. So, ibig sabihin, mga kababayan, ayaw talaga nila kay Sara Duterte. Ay, tungkulin nga nila yan. Kasi mga yan, guys. Congressman yan ang trabaho nila. Pag nagkasala ka sa batas, tanggal ka sa pwesto. Diba? Lalo na pag nanakaw sa kambanang bayan, hindi pwede yan. According to Velasco, these lawmakers were unable to take their oaths and verify their supports earlier due to prior commitments either abroad or in their district. Hindi sila talaga makahabol kasi because they are so busy naman sa kanilang mga commitments. Ang iba nag-abroads, diba? Hindi natin alam kung anong pinaggagawa nila, bakit wala sila that time, because they are busy in their area. But now they have made it official by submitting their verification form to the House of Representatives. Sabi ng mga DDS, sa pilitan daw, may gumagala daw ng mga milyon-milyon para mabayaran daw sila bawat perma. Ay, grabe. Sobrang paninira, Maniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi, pinapagpapakalat ng mga dilis? Manang-mana sila sa puon nila. Mahilig naman kasi yun, magtanim ebidensya. Tuloy! Ayan, House Assistant Majority Leader Sia Alonto, adjunct of Lanao del Norte first revealed on Thursday, that 25 lawmakers had formally expressed their intention to join the impeachment case. Goes. Now, it's up to the Senate whether or not to recognize these additional signatories once the impeachment trial begins. Dapat lang i-recognize yun.
buo sa kalooban nila yan. Ibig sabihin, talagang 100% na talagang sumusuporta sila para ma-impeach ito si Madam Auring. Tuloy, the Senate has not yet convened, so it will be up to them to decide how to treat these 25 members who have sent in their verification. Velasco said, ito, the 25 new signatories, including lawmakers from various political parties, including Lakas CMD members like Binyan Representative Marlene Lynn Alonti, Cagayan Representative Ramon Nolasco Jr., and Isabela Representative Tony Pete Albano, also on board are, ayan o, Leyte Representative Car Nicolas Cari, Masbate Representative Richard Co, Olga Ara Co, and Wilton Co, Negros Occidental Representative Emilio Bernardino, Yulo Quireno Representative Midi Coa, Sultan Kudarat Representative Princess Rihan M. Sakaluran, agay, Pangasinan Representative Ramon Cueco Jr., Ako Bicol Party List Representative Saldico, Cavite, agay, Representative Adrian J. Advincola, National Unity Party, Tarlac Representative Noel Bong Rivera and Christian Telyap, and Oriental Mindoro Representative Alfonso Umali Jr., agay, Liberal Party, guys, Liberal Party yan. Ako Bisaya, Representative Sana Lagon. Yan mga party list yata ito, guys, no? GP Party List Representative Jose G. Padiernos. Ako Ilocanos, ako, Representative Rachel Singson, Kabayan. Representative Ron Salo, ayan. Sagip Representative Caroline Tansay. Abono Representative Robert Raymond Estrella, CIS Representative Edvic Yap. Alam po natin, isa lang nila ni Congressman Erwin Tulfo. Alam nyo naman po ang reason ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Sinusure niya talaga na isa siya sa magiging committee ay, tatayo doon pagdating ng impeachment. Kasi sinusure niya dahil number 1 siya sa sa survey, no? Sa pagkasenador. So, parang ina-assure niya na talaga sa sarili niya, isa sa mga hurado. If ever. Kaya, yun daw ang reason niya. Correct me if I'm wrong. Mayroon akong pinost niya sa sa community ko. No? Duterte faces serious allegation including corruption, betrayal of public trust, and violation of the Constitution. The complaint accuses her of misusing millions of pesos in confidential funds and even making threats against the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, kasama si Speaker FL. Di ba, guys? Ayan naisagot ko yung nagtatanong sa akin sa comment section, yung nadagdag ng mga congressman para sa pag-support sa sa impeachment trial, sa impeachment laban sa presidente. So, yun mga beswa, basahin ko lang natin itong impeachment articles, okay? Articles of impeachment versus Sara Duterte. Number 1, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa, and Speaker Martin. Maliwanag yan, guys, bawal na bawal yan, threat yan, pagbabanta yan. Malinaw naman siguro sa kanyang video na sinasabi niya, pag namatay siya, kinausap niya yung hitman, gun for hire, napatayin si Pangulong Marcos Jr. Kaya mga kababayan, if ever, wag naman mangyari, hindi ko naman inaano ito na may mangyari. Pag si Pangulong Marcos Jr. may mangyari sa kanya, sino po ang hahanapin natin? Sino po ang dapat imbestigahin? Si Sara Duterte. Hindi, kahit si Speaker FL. Sino nga imbestigahin natin? Si Sara Duterte. Kasi pagbabanta yung ginagawa niya. Di ba? Pagbabanta yun, ito. Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds with the questionable liquidation documents. You see, dapat ito pinaglaban niya kung talagang walang anomalyang nangyayari dito sa hindi tamang paggastos sa pera. Dapat ipakita niya lahat ng resibo. Kaso lang, guys, nagtatantrum siya sa House Committee sa hearing. Wala siya man lang naisasagot. Di kayo naloka.
Oh, nagmamagaling pa. Oh, feeling astig. Maangas kuno. Wala naman talas. Agay. Number 3, bribery and corruption in the DepEd during the 30s tenure by handing out cash to former DepEd Undersecretary Gloria Jumamel Mercado. Agay. Procurement Head, Bids and Award Committee Member Resti Osiasis, DepEd Chief Accountant Rona Catalan, and Special Disbursing Officer Edward Paharda. Oh, alam nyo naman sa hearing, guys. Nagkabayaran ba? Nagkasuhulan? Matindi ito, mga kababayan, for sure. Ha? Malakas ang ebidensya ng House Committee. Dahil alam nyo sa hearing, nakita po natin yan. Nagkakabayaran na ba? Tapos, ang pinalabas niya, si FA lang may kagagawa. Hindi kinaloka. well, sa akin naman, may chance pa naman siya, no, na ipaglaban yung sarili niya. Pagdating dun sa trial, 'di ba? Sa Senado, ipaglaban niya. Kung talaga wala siyang ginagawa, 'di ba? Pagkakataon niya. Panindigan niya na wala siyang nilalabag na batas. Dito lang guys sa mga kabanang bayan na talagang hindi tamang paggastos. Pero hindi rin sa ligtas kasi dito pa lang number 1 hindi papalagan talaga ng gobyerno 'yan. Papalagan talaga ng pangulo 'yan. Kaya ay ewan ko na lang dito kay Sara Duterte. Ayan kasi nagmamayabang ka masyado. Ano ngayon? Nga ka. Ayan na, number 4, unexplained wealth failure to disclose asset in the Vice President's Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth, where her wealth increased by our times of from 2007 to 2017. Goes. Guys, mayroon talaga ako nababasa, sa totoo lang, na talagang mayroon talaga siyang bilyonarya talaga si Madam Sara. Maganda yung kanyang bahay, ang ganda ang laki talaga, no? Ang kanyang hacienda. Ay, ewan ko lang kung totoo yun. Hindi ako sure, guys. Basta may na-post, nakita ako talaga. Nabasa ko. Hindi ko naman binigyan ng pansin. Pero dahil dito, parang nagkakaroon ako ng ideya. Sayang, sinave ko na sana yun. But anyway, diretso. Ito, 5. Involvement in extrajudicial killing in Davao City. OMG. Guys. Sinabi na po ito ni Arturo Las Cañas. Si Sara Duterte. Biro nyo yun. Oh my goodness. Lalabas ito, guys. Lalabas ito. Ang laki ng... Naku, ewan ko na. Kaya, mga kababayan, magising na kayo, mga DDS. Huwag kayo kumampi sa mga politisyan na may mga kabalbala na ginagawa. Di ba? Wala namang problema mag-idolize kayo sa isang politician. Ang problema, guys, yung background, yung mga ginagawa nilang hindi kaganda. Di ba? Naku. Pag sinabi mong involved in extrajudicial killing, pumapatay ng tao, di ba? Hala kayo. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder efforts, which include boycotting the State of the Nation address. Naalala nyo? State of the Nation ni Pangulong Marcos Jr., mayroon ba siya? Wala. Mataas ang iri nito eh. Di ba? Alam nyo, si dating BP Leni Robredo, kahit ganyan ang ginagawa sa kanya ni Digong, ay, nasubaybayan ko yan. Ay, guys, pero, wag kayo, never siya nagkaganito katulad sa ginagawa ni Sara Duterte. Pero yung last na Senate, na State of the Nation ni Digong, yung last na Senate, ano ba yan, ang gulo? Yung last na suna ni Digong, hindi niya inimbita si Leni Robredo. Ganon ka sama si Digong. Biro mo? Ngayon, yung pinagagawa niya kay Leni, bumalik sa anak niya, di kayo naloka. Kaya nga sabi ko, matakot kayo sa karma, oy. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Anong sabi? Ayan ayan nga, which include boycotting the State of the Nation address. And then, while declaring herself
designated survivor. Hindi mo alam ito si Vice Presidente kung mayroong may tama sa ulo ewan ko lang guys. Ito pananaw ko lamang eh. May katinuan naman siguro ito, 'di ba? Abogado ito. Ay, ewan. May sariling mundo ito. Hindi naman pwedeng sabihin na may sayad ka. Kasi kung may sayad ka, ba't ka tumakbo sa pagka-vice presidente kung talaga mayroon kang ganyan na sakit? 'Di ba? Or kunwari lang 'yan. Leading rallies calling for Marcos resignation, obstructing congressional investigation by ordering subordinates not to comply with the subpoenas, threatening bodily harm against the first couple and Romualdez. Oh, you see? Naalala nyo yung rally? Ha? Nung maisog? Hindi lang yun, sa Liwasan Bonifacio. If you remember guys, that time si Pangulong Marcos Jr. pumunta ng Germany. Oh, di ba? Nagtatrabaho ang Pangulo, international na yan. Nag-convince or nag-encourage sa mga investor nung that time na yon. Ha? No. Sa awa naman ng Panginoon, ay nakalikom siya ng milyon-milyon ng mga investors na galing sa mga banyaga, no? O, ang ginawa ni Sara Duterte, pumunta doon sa Liwasang Bonifacio sa mga nagrarally. Tapos, alam nyo ba, siya ang pinag-inawanan ni Pangulong Marcos Jr. na magiging caretaker ng bansang Pilipinas habang wala ang Pangulo. Ano ginawa niya nandoon? O anong sabi ni Roque? Aba, habang daw doon nasa Germany ang Pangulo, magmarcha sila papuntang Malacanang, kaagawin nila ang palasyo. Ay sus, kung makapagsalita si Roque, kala mo napakabilis yung gagawin. Di ba? Subukan niya lang. Delikado siya sa taong bayan. 31 million kamo. O, ito pa. O, di ba? Obstruction congressional investigation ordering subordinates not to comply with the subpoenas. Oh, yun, 'di ba, guys, yung mga hindi niya pag-attend. Sa mga subpoena niya, ewan ko lang. Siyempre, yung pag-threatening niya, harm against the first couple and Romualdez, ay, nako, ang daming kaso ni Sara Duterte. Diyan pa lang, ang linaw, guys, ang laking kasong kinahirap niya. Baka mas mauna siya kay papa niya. Number 7, the totality of the Vice President conduct as the second highest official of the land. Yung treat mo sa Pangulo, yung pagbabanta mo sa Pangulo, pag may nangyari sa Pangulo, no? Pag may nangyari sa Pangulo dahil sa pagbabanta mo, sino makikinabang? Di ba siya, mga kababayan? Siyempre siya, dahil siya ang Vice Presidente. O, ano ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Dahil sa kasamaan ng pag-uugali niya. Kung kaya niya bantaan ng Pangulo, kaya niyang kitilin ng buhay, di how much more pag nakaupo siya bilang presidente. Di nagbalikan na ang mga drug lord sa Pilipinas. Expected mo, kasi yan ang nangyari doon sa Duterte administration sa kanyang ama. Tingnan nyo nangyari. Diba? Ang daming namatay, guys. Daming namatay. 30K. Plus yung naging mayor pa ang papa niya, hindi pa siya kasali doon sa 30K na yun. Correct me if I'm wrong. Nung naging mayor siya, yung mga namamatay, inililibing daw doon sa quarry, sa may laod, sabi ni Mr. Las Cañas. Nung mayor yun, mga bes. Lalo ni si Matubato. Pumapatay siya dahil kay Duterte, utos ni mayor. Oh, doon pa lang eh. Di ba like father, like daughter? They are two things lang naman yun eh. Either na like father, like daughter, same feeder, flock together sa mga masasamang gawain. Pero the other things naman, yung sa pangalawang yung there are two kinds of yung same, kumbaga like father, like son, like daughter, like father. Yung pangalawa naman, pwede naman naging mabait ang ama at ganun din ang anak. So, yun ang pinakamaganda. Pero kung yung like father, like daughter, same feeder flocking together, na pareho ang kanilang gagawin, pagkitil sa buhay ng isang inosenteng Pilipino without due process, hindi maganda. Ba't mo ibuboto yan? No way. Di ba? Mas maganda doon na lang tayo sa like father, like son, na maganda yung ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Like for example, dating Pangulong Marcos Sr. and then the current President Ferdinand Marcos Jr.
O tingnan mo yung kanilang ginawa. Like father, like son. Ang ganda ng kanilang mga bakas, 'di ba? Ang kanilang mga magandang gawain para sa mamayang Pilipino. O, doon tayo. Kaysa dito sa isa, St. Peter flocking together, pag gumawa ng hindi maganda sa mamayang Pilipino, ang daming namatay, tapos talamak ang droga, in secret operation, 'di ba guys? May reward system, ang daming nawawalang pera ng gobyerno, tulad ni Doke, na file ng graft and corruption, Mr. Lau, 11 billion sa Parmali, lumubo ang utang ng Pilipinas, agay! Ayan ang sinasabi natin. So, yun mga kababayan, medyo mahaba ito, pero pakinggan nyo na lang. So, ano po ang kapalagayan nyo dito sa kanyang mga kaso na talagang pinupukol sa kanya? Naku, matindi ito guys. Ewan ko lang si BP Sara kung mapagtagumpayan niya ito. Tapos mayroong susundot pa yung pinagsusuntok niya na isang pulis diyan sa Davao. 'Di ba? Mayroong nag-file ng disbarment against her. Ay, ewan ko. So, yun guys, ang aking latest updates video, ano pong kapalagayan nyo? O, siyempre, ang mga dides hindi makapalagayan. See you again on my next upload video. Bye, and baboos. God bless Philippines, guys! I-like nyo lahat ang video natin kasi pinag-mamas report tayo ng mga salot sa lipunan. No, hindi naman tayo nag-spread ng fake news dito. Panlaban natin sa kanila. No, likes lang po, no. Maraming salamat sa inyong laging support. Thank you. See you again. Bye, and baboos. God bless Philippines.